ihahandog sa inyo ang kwento ng pagsusumikap at tagumpay ng mga manggagawa ng IMS. Ang mga kahangahangang individual na ito ay nagpakita ng kanilang kakayahan, potensyal at dedikasyon na tuklasin ang oportunidad na ibinibigay ng IMS sa bawat manggagawa nito. Tunghayan natin ngayon ang kanilang kwento dito sa IMS Inspiring Stories. Michelle Paras Caturao, just you call me Mitch for short. Yun mga tawag ng mga friendship ko. Pero marami namang ibang tawag sa akin. Neng, Michelle, kahit anong gusto nila, may iba pa nga pokwang kasi masayahin daw akong tao. Actually, sa Manila talaga ako pinanganak. Malate, Singalong, Manila. Doon ako pinanganak. Ang mga magulang ko ay si Eduardo Paras at si Malicia Paras. Sa kasalukuyan po, nakakalungkot man na wala na po siya. Pero ganon pa man, lumaki ako doon sa Manila bago ako nasundan 7 taon. Ang pagitan namin ng pangalawa kong kapatid, 5 po kaming magkakapatid. Ako po ang panganay. Nag-aral po ako ng elementary sa St. Anthony's School sa Singalong, Manila. Nahinto ako doon at lumipat kami ng Kabuyaw. Nasunugan kami sa Singalong. Yun yung pinakamalaking sunog, year 1985. Napalipat kami dito sa Kabuyaw, sa may tabing Riles. Nakabili kami ng lote, pero wala naman siyang titulo kasi yun po yung uso noon, nung time na yun. Parang right lang. Kung saan-saan po kami napadpad bago kami nakabili ng lote na yun. Doon po, sa buhay namin yun, nawala ng trabaho ang tatay ko dahil nagdemanda sila doon sa pabrika na pinapasukan niya. Doon sa part na po yun, nagtrabaho ako, nag-aaral ako, nagtatanim ako ng palay sa likuran ng bahay namin. Pumasok ako ng promo, yung special offer po kung saan may dala-dala kaming bareta. College na, nakatungtong naman po ako sa PUP. Pero first year lang po. Kasi ang mama ko po, bumalik siya sa Manila. Hindi naman po sila naghiwalay, pero weekly po umuwi siya. Nandiyan po na may mga nag-aaral na taga UST. Sasakay ako ng jeep. Kukuha ako ng paninda doon sa may Blumentritt extension ng Kasaba Cake. Isasakay ko na lahat ng mga katabi ko parang nandidiri sila kasi nga didikit sa kanila yung bilao. Na tinitignan-tignan ko sila na naiinggit ako. May inggit ako na sana nag-aaral din ako. Pero bakit ako ganito? Nagtrabaho ko sa electronics sa Science Park. Nagtrabaho din po ako bilang marketing research sa AC Nielsen. At nagtrabaho din po ako sa advertising company sa Saatchi & Saatchi. Hanggang isang araw, nanawa ako sa ganong senaryo na papasok ako bilang marketing research. Imamapa ko yung buong inerya ko na ang sweldo naman ay kakarampot lang. Aalagaan ko na lang yung mga anak ko kung ano mapagkakakitaan. Hanggang ang tatay ko, merong nagsabi sa kanya, actually ako ang sinabihan, kumari ko yon na kamag-anak na rin. Robles po siya na taga Santo Tomas, Glenda, na ang sabi, baka Mars gusto mo mag-apply sa IMS. Hindi ko pinansin yon. Ang sabi ko pa, ikaw na lang ang pumunta doon kasi ayoko ng mga interview na ganon kasi nanawa na ako. Na ECP na sinasabi nila na individual, doon ako nakadami ng account. Nagustuhan ko yung kung ano yung binibenta ko, na nakakatulong din ako na pag pinapasalamatan ako, gustong-gusto ko yung bagay na yun. Nag-start talaga na nagbago yung buhay ko, na mula sa relocation area namin sa Southville, kung saan po kami nirelocate from Riles, nakabili po ako ngayon ng bahay. Tapos may sasakyan pa rin po kami na nagagamit na dati. Tinitignan ko lang lahat ng meron ako ngayon, na sinasabi ko sa sarili ko, sana one day, magkaroon din ako niyan. Pero sa tulong po ni IMS at ng mga client ko, nagawa ko po yung kala ko hindi ko kaya. Ang nakakala ko lang, pangarap lang.
Pero totoo pala yun na lahat ng paghihirap, laging merong katumbas na sukli. Lalo na kapag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa. Ayan. So, ano naman itong mga to? Ito po yung aming panuoran o salad. Maliit lang ang lugar pero okay na po. Tapos ito yung aming sign of Christmas. Yung Christmas tree namin. May mga regalo para sa aming kaibigan, pakilala, lalo ng mga clients. Okay. Display ko nga pala, sir, ang aking awards. Kasi, pag nakikita nila nakaupo sa dito, nanonood ako, gusto ko nakikita ko yung pinaghirapan ko na award na 2014 up to now, ito po yung mga nagawa ko, na-accomplish ko na hindi naman pala ako naging tamad sa buong taon na ilang taon. Nakakabot na siya, medyo maluma na siya kasi matagal na. Ito po yung takma. This is my humble room. Asa? Medyo magulo kasi hindi ako ready na papasok si certain dito, pero ito po siya. Maliit lang, pero cute. Yung kasya lang ako, ganito lang kasimple. Meron siyang isang portrait. Isip ko ako yan. Side view ako para makita yung ilong ko. Tapos ito po yung bed namin. Simple lang, nilagyan lang ng ganito. Tapos may ang pangarap ko po talaga may walk-in closet. Ito na po yun. Walking wardrobe. Yan. Yes! Oh, wow. At kung napansin niyo po, ito po, pag walking talaga, parang 2 steps. At least mag-walk. Pangarap ko po to, hindi kalakihan sa mga celebrity, pero na-push ko ng maganda. Napansin niyo po, marami akong bag collection. Kasi isa po yan sa mga minimiti ko na unang-una pa. Kasi walang nagpapahiram sa akin ng bag, walang nagbibigay. Kaya ang sabi ko, in case na tawag dito, pera o may sumobra ng konti, bibili ako ng bag. At dati may bag po ako ito, parang pre-love lang siya. Sabi ko, sana magkaroon ako ng LV. Kaya tinatabi-tabi ko siya. Pero ano yung pinaka-favorite bag mo? Anong pinaka-favorite? Ang favorite bag ko, syempre ito siya. Okay, pakita mo naman. This is LV. Yan. Yan, ito po siya. Meron po siyang initials. Alam yung price, hindi ko na i-reveal. Pero ito yung first luxury bag ko na kuha niya yung latest Belos na 2022. Ito po yung isa sa napunta. Tingnan natin yun. Ito po siya. Nakakakota, naranasan ko rin yun. Pero hindi ako tumigil. Dapat kasi focus lang. Yung iba kasi madaming ginagawa, marami silang iniintindi na nangyari din sa akin. Kasi feeling ko, mababaon ako sa utang. Yung mga unang taon ko sa IMS, ganun din po. Pero ang ginawa ko, tumutok ako. Hindi ako tumigil. Hindi ako... Invite ko po yung mga kapwa ko marketing o namang kasamaan sa IMS na huwag lang natin tigilan na maghanap ng clients. Unang-una ang paghahanap ng clients mula telemarketing, email, lahat po gawin natin.
Mag-umpisa po kayo sa mga kakilala o dati nyo na. Tapos, dati nyo ng client o kung wala kayong client, wag yung tigilan sa mga kaibigan nyo kasi doon yung nagsisimula sa mga kakilala nyo. Magbigay tayo at then makikita nyo yung resulta nun. Maraming marami. Ibibigay yun sa inyo. Kasi minsan, nagkukunat tayo yung baka wala nang kitain, mga ganyan. Wag po lagi tayong mag-isip ng walang kita. Laging iisipin nyo, maraming kita. Kasi at the end of the day, yung mga yon na tinulungan nyo ng una, sila rin ang tutulong hanggang muli para dumami yung marami.